Welcome po sa ating magbabasa ng Biblia. Dito po sa Santiago, chapter 3, verse 1 to 12. Mga kapatid, huwag magangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam naman ninyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan na mas migpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nalagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at nababaling naman natin naisin. Gayon din ang barko, kahit na ito ay napakalaki at nitulak ng malakas na hangin, na ibabaling ito saan man nais ng piloto sa mapagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit ng bagay lamang na katawan, ngunit napakalaki ng mga pinaghihayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano nagpapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy ito ay mula sa impyerno at sinusunog ng lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakasila sa tubig ay kayang paamuin at napapamor rin na tao. Ngunit wala pang nakapagpamor sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno na kamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at tuloy ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari. Mga kapatid, hindi lumalabas sa isang bibig sa isang bukal na tubig sabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi nakapamunga ng ulibo ng puno ng igos o ang igos ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bubukal ang tubig labang sa tubig o sa bukal ng tubig ang maalat. Purihin po ang Panginoon. Purihin pagbasa ng salita ng Diyos.